Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes na mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Binigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta? Kahapon ay may mga bit-bit kayong mga kandila. Pinabasbasan po ninyo. Nasaan na ang mga kandila? Ha? Muli, no? Yung kandila ay paanyaya sa atin na si Kristo ang liwanag. Kung sakasakaling naguguluhan tayo, lumapit tayo kay Kristo, magsindi tayo ng kandila, magdasal tayo. Nang sa ganon, mas maliwanagan ang ating isipan bago pa man tayo magdesisyon ng mali. Ngayon po, sa matapos yung pagdadala kay Jesus sa templo, ito na ngayon ang narinig natin. Si Juan ay nag-alay ng buhay para sa katotohanan. So, kung may liwanag, mas kita natin ang katotohanan. Ngayon, tingnan po natin. Kapag sinabi ba natin o kapag narinig natin muli
gusto ng marami magkaroon na ng divorce sa Pilipinas. Bakit maraming mga taga-simbahan ang nagsasabing, payagan na natin yan? Ko alam kung ilan po sa inyo, ilan sa nanonood sa online, ang pabor na magkaroon na tayo ng divorce. Kasi ang sabi ng iba, tayo na lang kasi ang wala pa. Dapat makisama na tayo sa ibang bansa, magkaroon na rin. Hindi ko natatanungin isa-isa, no? Siyempre, bahala kayo dyan. Pero yun nga, yung parang sinasabi, tugma ba ang ating ginagawa sa mga nagiging desisyon natin? Kasi kung lagi tayo nagsisimba, nakakarinig tayo ng salita ni Kristo na mabuting balita, so yung desisyon natin, sumasang-ayon din ba? O ito ba ay base sa kung anong sinasabi ni Kristo? Kasi lahat, no, parang gusto natin legal na yung abortion, para kung mabuntis kayo, okay lang patayin. Magtatalukbong na ba tayo ng belo? Kasi makawala na tayong mukhang iharap sa Diyos. Ngayon, ang usapin tungkol sa pakikiapid. Na humahantong, para bang hindi porket ginagawa ito ng mga sikat. Hindi porket ginagawa ito ng mga pinuno. Minsan, tingnan nyo rin ha, kasi tayo yung naghahalal, tayo ang bumoboto sa mga gumagawa ng batas. Na kadalasan yung mga batas nakadepende doon sa kanilang kung ano yung gusto nilang mangyari dahil sila mismo. Kaya gusto nila ng divorce kasi sila mismo ay gustong maging legal yung pagsasama nila doon sa ibang babae o sa ibang lalaki. Kristo ang liwanag. Pero dahil, kasi mga sikat na tao, mga may kilala sa lipunan, marami naman ang gumagawa niyan, kaya okay na yan. So, hindi porket marami ang gumagawa, tama na. Mali pa rin. Kaya nga ito yung ikinamatay ni Juan Bautista. Pinanindigan niya. Sino ang kaharap niya? Sino ang pinagsasabihan niya? Si Herodes. Sino ba si Herodes? Ang hari. Ordinaryong tao, mapahari, ang katotohanan, mananatiling katotohanan. Ang mali, mananatiling mali. Hindi porket mahirap, okay na yan. Hindi porket mayaman, ay sige na. Pero tayong mga nagsisimba, nasaan ba tayo? Nasa panig ni Herodes o nasa panig ni Juan Bautista? Nasaan tayo pagdating sa ganito? Kasi malinaw, sabi ni Juan Bautista kay Herodes, hindi mainam. Hindi tama ang ginagawa mo. Asawa ng kapatid mo pa, mas lalo pa, asawa ng kapatid mo, kinakasama mo. Kaya lagi minsan sa pagbinyag, kasi pag marami nagpapabinyag, andyan dyan yung mga magulang ng bata. Pero nililinaw ko, hindi kayo mag-asawa. Magulang lang kayo ng bata, pero hindi kayo mag-asawa hanggat hindi kayo kasal. Kasi diba, dala-dala yung bata, nandyan ang magulang. Hindi automatic yun. Nagsasama lang sila. Maganda rin. Kamusta ang buhay pag-aasawa ninyo? Kayo mismo nandito. Sakali may asawa pa, Sa mga nanonood sa online, kamusta ang buhay pag-aasawa? Minsan isip-isip din kung ano ba nangyayari.
Maka nakikiuso na rin tayo eh. Mag-asawa kayo pero kung makaasa, parang hindi kayo mag-asawa. O mag-asawa kayo pero ngayon parang wala nang lambingan, puro pera na lang, puro trabaho na lang. Yung reality, mag-asawa pero matagal nang magkahiwalay. Civil na lang dahil nandito yung isa, nasa abroad ang isa. Sa tagal ng panahon, nasanay na. Paano? Anong gagawin natin? Pero yan din naman, no? Yan din naman ang nagiging reaksyon natin madalas. Gustong-gusto natin magsimba, pero pag nakakarinig tayo ng katotohanan, tayo din mismo ang nagagalit. Uy, nilalamok na ako dito. May mga langaw na. Mga langaw. Yeah. Pero ito ay sinasabi naman sa atin, hindi para kutyain tayo o i-condemn tayo. No? Laging ito ay binibigay sa atin, ipinaririnig sa atin, para na sa ganon, kumbaga may pagkakataon pa, sakaling baka namumuhay na rin tayo sa gusto na nating gawing normal yung hindi normal, gawing tama yung hindi tama. Kaya, pag-isipan nyo, no? Sana kung sakali kayo po ay may mga asawa pa, suriin nyo mabuti, no? Nasasanay lang kayo na hindi na nag-uusap, nasasanay na kayo na wala nang. Mag-asawa kayo. Kung kayo ay kasal. Kung hindi naman, baka naman 60 years old na kayo, 70 years old, di pa kayo kasal, maghiwalay na kayo na agad, may panahon pa, di ba? Naglulukuhan kayo, ilang taon na kayo nagbabahay-bahayan. Anong sense, di ba? Tingnan nyo rin, no? Pero ulitin ko, no? Kahit kung kayo naman ay kasal, kahit 50 years na kayong magkahiwalay, mag-asawa pa rin kayo sa harap ng Diyos kung kayo ay kasal. Kahit ilan pang lalaki, babae ang pinatulan ninyo, kayo pa rin yung mag-asawa. At huwag niyong gawing solusyon na doon tayo sa ibang bansa kasi doon tayo maghiwalay. Hindi natin maloloko ang Diyos. Isipan niyo mabuti, ha? Ibali nang mapugutan ng ulo. So, yun talaga yun. Kung sinasabi natin si Kristo ang liwanag, hanggang sa umabot sa punto na tayo po ay pugutan ng ulo, magbuwis ng buhay para sa katotohanan, magawa din natin yun. Amen?